Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay Juan, chapter 10, verses 1 up to 10. Ang talinghaga ng kulungan ng mga tupa. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghaga ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Si Jesus ang mabuting pastol. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ba yung message ng gospel natin ngayon? Siguro wala akong mai-share ngayon na reflection about our gospel. Ang masasabi ko lang sa oras na ito ay paano ba magkaroon ng dating para sa atin yung pagbabasa ng Bible. Lalong-lalo na sa readings bawat araw. Ang maganda pong procedure or parang simpleng procedure para magkaroon ng kabuluhan o kaya magkaroon ng dating sa atin yung gospel ay yung process ng yung word na tinatawag, W-O-R-D. So W stands for the word, O stands for order, R for reality, and D for direction. So magbigay po ako ng example dito. Sa W yung word, babasahin nyo ng paulit-ulit itong gospel at tingnan nyo or namnamin nyo yung gospel at kung ano yung word na naka-touch sa inyo, na sa tingin nyo yun yung message na gustong iparating sa inyo ng Panginoon. For example, ang word dito, for example, na nakatouch sa akin is yung pintuan. Yan yung word na nakatouch sa akin. Tapos yung magpo-proceed tayo sa letter O. Ano yung order ng Panginoon para sa atin related dun sa word na nakatouch sa inyo? So yung order, for example, sa akin is to open
buksan ko yung pintuan ng aking puso para tanggapin si Jesus sa aking buhay. Yun yung order sa akin. Tapos yung R, which stands for reality. Ano yung reality ng buhay ko ngayon in relation to that word tsaka yung order ng Panginoon? Tinanggap ko na ba yung Panginoon sa puso ko? Binuksan ko na ba yung puso ko, ang pintuan ng puso ko sa Panginoon? Tapos yung letter D naman, kapag na sagot mo na yung letter R, yung reality, ano naman yung direction ngayon ng Panginoon sa akin para magawa ko yung order niya at base doon sa reality ng aking buhay sa ngayon. So maaaring yung direction is I have to, para ma-open ko yung puso ko sa Panginoon, I have to do penance or ask for forgiveness for my sins. O kaya I have to do my prayer, ipag-usap sa Panginoon para ma-open yung heart ko, o kaya magbasa ng kanyang mga salita. So yun po yung pinaka-simple na paraan para magkaroon ng kabuluhan yung pagbabasa natin ng Bible. Hindi lang po yung laging head knowledge lang na hindi, parang walang effect sa buhay natin yung Word of God. Sa pamamagitan po nito, habang ginagawa natin to araw-araw, makikita natin na ang pagbabasa natin ng Bible is like a prayer. Habang binabasa natin, makikipag-usap sa atin yung Panginoon sa pamamagitan ng word na nakatouch sa atin. At dahil doon, magkakaroon ng kabuluhan yung Bible sa atin at hindi lang head knowledge. At may apply natin at mas lalo nating mararamdaman yung Bible as a love letter from God or from Jesus. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig and God bless.